Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS pensyon, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ito ay isang napakahalagang balita na hindi ninyo dapat palampasin ngayong araw. Narito na ang pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng SSS pensyon sa loob ng 68 taon at kailangan ninyong malaman kung paano ito makakaapekto sa inyong buwanang sahod. Alam ko po, marami sa inyo ang nabahala nang marinig ang salitang pagbabago dahil sa takot na baka mabawasan pa ang inyong kita, pero makinig kayo dahil ang balitang ito ay magpapasaya sa inyong mga puso. Simula ngayong Disyembre 2025, mayroon ng bagong sistema ng SSS Pension Increase na tumatagal ng 3 taon at ito ay automatic na, walang kailangang aplikasyon, walang pila sa SSS office, walang sakit ng ulo. Ang average na pensioner na tumatanggap ng 4,723 piso kada buwan ay tataas ito ng hanggang 6,548 piso. Pagdating ng 2027, ibig sabihin ay may additional na 1,625 piso kada buwan sa inyong bulsa. Isipin ninyo yan, halos kalahati ng dagdag na pera para sa gamot, bigas, kuryente at pangangailangan ng pamilya. Pero hindi pa yan lahat dahil ngayong buwan ng Disyembre, mayroon ding 13th month pension na katumbas ng inyong buong buwanang sahod na naibigay na noong December 1 at December 4. Kaya kung hindi pa ninyo na-check ang inyong bank account o ATM, tumayo na kayo ngayon at tingnan dahil baka nandyan na ang pera na matagal ninyong hinihintay at maraming pamilya ang nakakaligtaan ito dahil hindi nila alam kung kailan eksaktong dumadating. Ngayon, usap-usapan natin kung paano ba talaga gumagana itong bagong SSS Pension Reform Program na ito. Dahil maraming seniors ang nalilito at natatakot na baka may kapalit na dagdag na contribution o may ibang kondisyon. Wala pong dagdag na singil, wala pong dagdag na contribution at ang pinakaimportante, walang dapat kayong gawin kundi maghintay na automatic na tumataas ang inyong pensyon kada Setyembre simula ngayong 2025 hanggang 2027. Ang SSS ay nag-anunsyo ng Pension Reform Program na suportado ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at ng Department of Finance Secretary Ralph Recto at ito ay binuo base sa actuarial studies para masiguro na hindi mauubos ang SSS fund habang tinutulungan ang 3.8 milyon na pensioners sa buong Pilipinas. Para sa mga retirement at disability pensioners, ang taon-taon na increase ay 10%. Habang para sa survivor pensioners na mga byuda, byudo o mga dependent ng namatay na SSS member ay 5% ang increase kada taon. Kaya halimbawa, kung ang inyong kasalukuyang pensyon ay 5,000 piso kada buwan, sa Setyembre 2025, magiging 5,500 piso na yan. Sa 2026 ay magiging 6,050 piso. At sa 2027 ay umabot na sa 6,655 piso. Yan po ay total increase na 33% para sa retirement at disability pensioners at 16% para sa survivor pensioners sa loob lamang ng 3 taon at lahat ng ito ay walang karagdagang gastos o application sa inyong parte. Ngayon naman, pag-usapan natin ang schedule ng payout dahil ito ang number 1 na tanong ng maraming seniors. Kailan ko makukuha ang pera ko? Ang SSS ay may fixed na payment schedule na base sa huling digit ng inyong SSS number. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 0, 1, 2, 3 o 4, makakakuha kayo ng inyong monthly pension sa unang kalahati ng buwan, specifically between the 1st and 15th. Kung naman ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 5, 6, 7, 8 o 9, makakakuha naman kayo ng inyong pensyon sa ikalawang kalahati ng buwan mula 16 hanggang katapusan ng buwan. Ang dahilan kung bakit staggered ang release ay para hindi lahat ng tao ay sasabit sa bangko o sa ATM machine ng sabay-sabay, kaya mas organized at mas mabilis ang proseso.
Pero ngayong Disyembre 2025, may special na arrangement dahil sa 13th month pension, kaya kung kayo ay may date of contingency mula una hanggang ika-15 ng buwan, nakatanggap na kayo ng inyong 13th month at December pension noong Disyembre 1, at kung naman kayo ay may date of contingency mula 16 hanggang 31, nakatanggap naman kayo noong December 4. Kaya kung hindi pa ninyo na-check ang inyong bank account, gawin na ninyo ngayon dahil malamang nandyan na ang pera ninyo at maraming tao ang nagsasayang ng araw o linggo bago nila ma-realize na deposited na pala ang kanilang benefits. Pero may mahalagang reminder ako para sa inyo tungkol sa 13th month pension na ito dahil maraming seniors ang hindi alam kung paano ito kinakalkula at kung sino ang qualified. Ang ika-13 buwang pensyon ay katumbas ng inyong regular na buwanang pensyon, ibig sabihin kung ang inyong regular ay 5,000 piso, ang inyong ika-13 buwang pensyon ay 5,000 piso din, kung 8,000 piso ang inyong regular, 8,000 piso din ang inyong ika-13 buwang pensyon. Ito ay binibigay kada Disyembre simula noong 1988, kaya ito ay isang tradisyon na ng SSS na parang bonus o Christmas gift para sa lahat ng pensioners. Lahat ng retirement pensioners, total disability pensioners, at survivor pensioners ay qualified, pero may kaunting kaibahan para sa disability pensioners dahil ang kanilang 13th month ay equivalent ng monthly pension nila pero walang kasama ang medical allowance, kaya medyo mas maliit konti. At ang importante rito, walang kailangang aplikasyon, automatic yan na i-decredit sa inyong disbursement account, whether yan ay bank account, UMID ATM card, o kung cash payout kayo sa SSS branch o sa partner banks. Ang problema lang ay kapag hindi updated ang inyong bank details o address sa SSS system, kaya mahalaga na regular ninyong chino-check at ina-update ang inyong personal information sa My SSS online portal o sa mobile app para walang delay o problema sa payment. At ngayon, usap-usapan natin ang isang napaka-importanting bagay na maraming seniors ang nag-aalala. May possible ba na bawasan o i-clawback ang pensyon ninyo? Ang totoo po, may mga kondisyon na pwedeng mabawasan ang inyong pensyon, pero ito ay limited lang sa specific situations. Una, kung kayo ay retirement pensioner na below 65 years old at bumalik sa trabaho, ang inyong pensyon ay temporarily suspended habang kayo ay employed, pero pagdating ninyo ng 65 taong gulang at permanently retired na, automatic na babalik ang inyong pensyon. Pangalawa, kung may overpayment dahil sa namatay na dependent pero hindi ninyo ni-report, i-deduct yan sa susunod ninyong monthly pension hanggang mabayaran ang sobrang natanggap. Pangatlo, kung kayo ay may overlapping benefits like sickness benefit or partial disability benefit, deducted din yan from your retirement pension proceeds. At pang-apat, kung kayo ay involuntarily separated from employment pero nag-file ng retirement claim tapos nag-reinstate kayo with back pay, kailangan ibalik ang pensyon na natanggap ninyo during that compensable period. Pero kung hindi naman kayo kasama sa mga kondisyon na yan, wala kayong dapat alalahanin dahil ang inyong pensyon ay guaranteed at hindi basta-basta babawasan. Ang importante lang ay honest at transparent kayo sa SSS tungkol sa inyong status, employment, at dependents para walang problema sa future. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga hidden benefits na maraming seniors ang hindi alam. Una sa lahat, aside from your regular monthly pension at 13th month pension, may dependents pension din na available para sa inyong mga anak na below 21 years old, unmarried, unemployed, at not earning regular income. Ang dependents pension ay 10% ng monthly pension ninyo o 250 piso, whichever is higher, at ito ay para sa maximum na 5 dependent children. Kaya kung ang pension ninyo ay 5,000 piso, ang bawat qualified dependent ay makakakuha ng 500 piso per month. Ibig sabihin kung may 3 kayong dependent children, dagdag na 1,500 piso yan sa monthly household income ninyo. Maraming seniors ang hindi nag-a-apply for this benefit dahil hindi nila alam o nahihiya silang magpunta sa SSS office. Pero ito ay rightful benefit ninyo kaya huwag kayong mag-atubili.
Pangalawa, automatic PhilHealth coverage din kayo as SSS retiree. Ibig sabihin, covered kayo sa hospitalization, medication, at iba pang medical services, kaya huwag kalimutan na i-maximize ang benefit na ito, especially kung may sakit or regular check-up kayo. Pangatlo, may guaranteed 5-year payment period ang SSS retirement pension. Ibig sabihin, kahit mamatay kayo within 60 buwan mula sa simula ng inyong buwan ng pension at walang primary beneficiaries, ang secondary beneficiaries ninyo, like parents or siblings, ay makakakuha pa rin ng lump sum equivalent ng balance ng 5 taong period, excluding dependents pension. Ito ay para masiguro na hindi masayang ang contributions ninyo sa SSS sa loob ng maraming taon. Pag-usapan din natin ang tax implications ng SSS pension dahil maraming seniors ang nag-aalala kung kailangan pa nilang magbayad ng tax sa pension nila. Ang magandang balita ay hindi po taxable ang SSS pension, whether regular monthly pension o 13th month pension, kumpletong tax-free yan. Ang batas ng Train Law, Tax Reform for Acceleration and Inclusion ay nag-exempt sa pension benefits from income tax, provided na ang total 13th month pay at iba pang bonuses na natanggap ninyo sa isang taon ay hindi lumalagpas sa 70,000 piso. Pero para sa karamihan ng SSS pensioners, ang 13th month pension lang naman ang bonus na natatanggap, kaya talagang tax-free yan. Ibig sabihin, kung ang 13th month pension ninyo ay 5,000 piso, o 10,000 piso o kahit 20,000 piso, pagdating yan sa inyong bank account, yan na ang full amount, walang bawas na tax, walang withholding, lahat ay para sa inyo. Ito ay malaking advantage compared sa mga empleyado na tumatanggap ng 13th month pay na subject sa tax kapag lumagpas ng 70,000 piso. At ang importante rito, hindi ninyo kailangang mag-file ng income tax return o magbayad ng annual tax dahil sa pension income, kaya walang dagdag na hassle o gastos sa accounting or professional fees. At ngayon, pag-usapan natin ang mga practical tips para sa mga seniors na pumupunta pa rin sa SSS office dahil alam ko na marami pa rin sa inyo ay hindi sanay sa online transactions at mas comfortable na face-to-face ang pakikipag-ugnayan. Una, kung kailangan ninyong pumunta sa SSS branch para mag-update ng information o mag-inquire, pumunta kayo ng maaga sa umaga, preferably pagbukas ng office ng 8:00 ng umaga dahil yan ang time na kakaunti pa ang tao at mas mabilis ang service. Pangalawa, magdala kayo ng complete documents like valid ID, SSS ID, o UMID card, proof of address, at birth certificates ng dependents kung mag-a-apply kayo ng dependents pension para hindi kayo mag-back and forth. Pangatlo, mag-register kayo ng appointment online through the SSS website or mobile app kung available yan sa branch ninyo para hindi kayo maghintay ng mahabang oras. Pang-apat, kung may tanong kayo tungkol sa pension computation or status ng claim, huwag mahiyang magtanong sa SSS staff at kung hindi kayo satisfied sa sagot, mag-escalate sa supervisor o manager para makakuha ng tamang information. At pang-lima, kung may problema sa inyong pension like late payment, incorrect amount, o missing dependents pension, mag-file agad ng concern through SSS Hotline 1455. Email sa usssaptayo@sss.gov.ph o personal na bisita sa branch at always mag-follow up until ma-resolve ang issue dahil maraming kasos na nakalimutan lang at hindi na follow through. Ngayon naman, pag-usapan natin ang strategies para ma-maximize ang retirement income ninyo beyond the SSS pension. Una, kung kayo ay may savings sa bangko, i-consider ninyong maglagay sa time deposit or high-yield savings account para kumita ng interest, kahit maliit lang, dagdag pa rin yan sa monthly income. Pangalawa, kung may kakayahan kayong magtrabaho part-time or home-based work like online selling, tutoring, o serbisyo sa community, gawin ninyo para dagdag kita. Pero make sure na kung below 65 pa kayo, mag-report sa SSS para hindi masuspend ang pension ninyo. Pangatlo, kung may mga anak o kamag-anak na willing tumulong financially, huwag mahiyang tumanggap ng suporta dahil parte yan ng Filipino family culture at ito ay sign of love and respect nila sa inyo. Pang-apat, mag-budget ng maayos ng monthly expenses, prioritize ang essentials like food, utilities, at gamot, at limitahan ang unnecessary spending para hindi kayo maubusan ng pera before next pension payout.
At panglima, mag-explore ng senior citizen discounts at benefits na available sa Philippines like 20% discount sa restaurants, medicine, transportation at iba pa, at government programs like DSWD Social Pension ng 500 pesos per month para sa indigent seniors na 77 years old and above dahil lahat ng ito ay tulong na para mas komportable ang buhay ninyo. At bago tayo magtapos, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP dahil ito ay isang requirement na maraming seniors ang nalilito o nakakalimutan. Ang ACOP ay isang yearly process kung saan kailangan ninyong i-confirm na buhay pa kayo at qualified pa rin na makatanggap ng pension at ito ay ginagawa para ma-prevent ang fraudulent claims or overpayment sa mga namatay na pensioners. Dati, kailangan ninyong pumunta sa SSS office para sa personal appearance o mag-submit ng notarized affidavit. Pero ngayon, especially para sa mga 80 taong gulang at pataas, nag-implement na ang SSS ng Simplified ACOP Procedures na may home visits ng SSS personnel o alternative verification methods like video call verification. Kung kayo naman ay below 80 taong gulang at may access sa internet, pwede kayong mag-ACOP online through My SSS portal or mobile app. At ang proseso ay simple lang. Mag-login kayo, pumunta sa ACOP section, mag-upload ng live photo or selfie with ID at i-submit at within a few days, makaka-receive kayo ng confirmation. Ang importante lang ay huwag ninyong palampasin ang ACOP deadline na usually ay before the end of the calendar year dahil kung hindi kayo nag-comply, ang pension ninyo ay temporarily suspended until makagawa kayo ng ACOP at ito ay dagdag hassle at delay sa payout. Kaya i-mark ninyo sa calendar ang ACOP period at gawin ninyo agad para walang problema. At sa huli, gusto kong magbigay ng encouragement at reminders sa lahat ng ating seniors na tumatanggap ng SSS pension. Una, alam kong mahirap ang buhay ng retiree especially ngayong panahon ng inflation at tumataas na presyo ng bilihin. Pero lagi ninyong tatandaan na ang SSS pension na ito ay resulta ng mahabang taon ng inyong trabaho at contribution sa sistema. Kaya deserved ninyo ang bawat piso na natatanggap ninyo. Pangalawa, huwag kayong mahiyang magtanong o humihingi ng tulong kapag may di ninyo maintindihan tungkol sa pension, benefits o requirements dahil ang SSS at iba pang government agencies ay nandyan para tumulong sa inyo at marami ring community organizations, senior citizen groups at NGOs na nag-o-offer ng assistance at advocacy. Pangatlo, mag-ingat kayo sa mga scammers or fake SSS representatives na mang-uurong ng pera o personal information dahil ang SSS ay hindi humihingi ng payment para sa pension claims o pension increase. Lahat ng ito ay free services. Kaya kung may lumapit sa inyong nag-o-offer ng fast processing kapalit ng bayad, ito ay scam at i-report ninyo agad. At pang-apat, mag-stay updated kayo sa latest SSS announcements through official channels like SSS website, Facebook page o local SSS branch para hindi kayo mapag-iwanan sa mga bagong programs, benefits o requirements na pwede kayong makinabang. At panghuli, lagi ninyong alalahanin na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa kalusugan, pamilya at kapayapaan ng isip. Kaya habang nag-i-enjoy kayo ng pension ninyo, mag-invest din kayo sa inyong health through regular check-up, balanced diet at exercise, at mag-spend ng quality time sa inyong mga mahal sa buhay dahil yan ang tunay na yaman na walang makakaagaw sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nakatulong ang information na ito para mas maintindihan ninyo ang SSS pension system at ma-maximize ang benefits na deserve ninyo. Ingat po kayo palagi at God bless.